Dumating na sa bansa mga kapatid itong Nemesis o yung missile system ng US. Ito'y bagong missile system ng US na gagamitin mga kapatid sa balikatan. Pero sa pagtatapos ng balikatan, mukhang mananatili pa rin sa bansa mga kapatid o posibleng manatili pa rin sa bansa itong Nemesis na to o missile system ng US mga tol. No, ito'y alamin natin no, itong mga information about dito sa missile system na to. Sabi ito yung anti-ship missile to eh. Matindi daw to mga tol no. Pero mga kapatid, ito kaya'y aalmahan o babatikusin again ng China? Hindi natin alam mga tol, alamin natin yan. Ang balitang to ay mula rito sa PTV Philippines. No? Pwede ka sumali sa ating talakayan ngayon. Pwede ka magbigay ng iyong opinion, komentaryo, reaction sa comment section sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Posibleng manatili pa sa Pilipinas ang Nemesis missile system ng US kahit matapos na ang balikatan exercises. Samantala, malaki ang posibilidad na galing ng China ang mga submersible drone na na-recover sa ating karagatan. Yan, yung mga submersible drone. Ni Patrick De Jesus. Dumating na sa Pilipinas ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis missile system ng Sa pangalan pa lang eh. US. Hindi sinabi ng AFP ang eksaktong lokasyon pero magiging bahagi ito ng balikatan exercises ngayong taon na magsisimula na sa susunod na linggo. Alam nyo mga tol, no, every time o whenever na nagpapadala ang Amerika ng kanilang mga equipment o kanilang mga missile system na ganito sa Pilipinas, mga tol, yan ay tinututulan agad-agad. Normal na tinututulan ng China. Bakit? Kasi iniisip nila, total mga tamang hinala naman tong mga to, iniisip nila na ito'y posibleng gamitin laban sa kanila. Sa kanilang mga plano, sa kanilang mga maiitim na plano. No? Paano nila sasakupin ang kabuuan ng South China Sea? Paano sila magdo-dominate dyan kung merong mga nakaambang missile laban sa kanila ang Amerika, mga kapatid? Kasi nga 'di ba ayaw nilang mangialam ang Amerika, mga kapatid, dito sa mga nangyayaring sigalot dito sa South China Sea. Kasi nga ang gusto nila, sila lang magdo-dominate dito mga tol. Napakarami na nilang mga islang na rito eh. 'Di ba? Na itayo rito mga tol eh. Ngayon, ang umiinit na tension ngayon is sa pagitan ng China at saka ng Taiwan. Diba? Alam naman natin mga kapatid, suportado ng Amerika ang Taiwan mga tol. Diba? Kung sakasakaling magkakaroon ng Taiwan invasion, ang pinapangambahan ng China dahil nga ayaw nila ng casualties, etong mga equipment na to, etong mga device at mga assets na to is baka magamit sa kanila. Yun ang kanila pinapangambahan mga tol. Kaya nga, yung Typhoon missile mga tol, talagang gusto alisin na ng China yun dito sa Pilipinas kasi abot sa kanila yun eh. No, pag pinakawalan yung Typhoon missile mula rito sa Pilipinas, abot sa mainland nila eh. Ganong kalakas kasi yun mga tol eh. O eto naman mga anti-ship missile to, mga short range lang tong mga to. 'Di ba? Tuloy natin. Inaasahan namang mananatili sa Pilipinas ang Nemesis missile system kahit matapos na ang balikatan, gaya ng mid-range capability o Typhoon missile system na nasa bansa simula noong nakaraang taon at ginamit sa iba't ibang pagsasanay. If there's another exercise going in the Philippines shortly after Balikatan and that equipment is appropriate and requested for it by the AFP, we would certainly look to participate in that exercise as well, but it is here for exercise purposes. Full-scale battle exercises ang Balikatan 2025 at lalahukan ng 14,000 tropang Pilipino at Amerikano kasamang observers sa iba pang mga bansa. Inaasahan na ng AFP na magkakaroon muli ng komento ang China. Siyempre, tayo nga inaasahan natin yan eh. Inaasahan na ng AFP na magkakaroon muli ng komento ang China. We are agnostic to whatever reactions other countries may have with the exercise. But as I've always said, in all the previous exercises, every country, big or small, has the absolute and inalienable right to defend itself. That means that we also have a right to train for that defense and with the partners, our treaty allies. Natatandaan ko to si General Loico mga kapatid. Ito yung nagsabi na para saan ba sundalo? Diba? Ano ba trabaho ng sundalo? Diba? Para saan ba yung mga ginagawang exercises ng sundalo? Diba? Diba?
ang tol, matindi tong ano na to, itong sundalong to, itong general na to, mga tol. Ito ang pangalan nito, Michael Lohico, Brigadier General, mga kapatid, no? Napaka matindi to, no? Reasonable right to defend itself. That means that we also have a right to train for that defense and with the partners, our treaty allies. Samantala, mula sa 5 submersible drones na na-recover sa iba't ibang bahagi ng karagatan sa Pilipinas, inilabas na ng Philippine Navy ang resulta ng 3 sa mga ito. Kabilang dito ang nakita sa Pasukin, Ilocos Norte noong July 2022, habang noong nakaraang taon naman sa Calayan Island at Initaw, Misamis Oriental. Palagay ko itong mga submersible drone na to, pag may mga nakikita tayong mga Chinese research vessels, mga tol, siguro ito yung naglalaglag niyan eh. Ito yung mga nagpapakawala nito eh. Kasi research vessels ngayon syempre may mga yan. May mga pinapakawalan niyang underwater drone katulad nitong mga to. Kasi yun ang tumitingin sa ilalim ng dagat. May mga device yan na nadedetect nila. Itong part na to, maraming bato rito, meron ditong terrain, meron dito malalim na part to, pwedeng daanan ng submarine. Mga ganon, mga tol, no? Hindi natin alam kung ano yung actual purpose niya, pero dahil ginagawa siya ng China at dahil doon red flag na agad at kahina-hinala, kailangan talagang bantayan ng ating mga otoridad itong ating mga karagatan. Base sa forensic analysis ay may Chinese markings ang mga drone kung saan isa ay may ginamit na China Telecom SIM card. Malaki raw ang posibilidad na galing at idineploy ito ng gobyerno ng China. There is a 55 to 80% likelihood that this was deployed by the Chinese Communist Party. Why 55 to 80%? Is because of the components inside. They have the capability to receive, to process, to store, and to transmit data through satellite communications to a station on land, to a mothership, or to other drones. Oo, hindi naman siguro gagawin ng mga simpleng mangingisda lang yun di ba? Ano yan? State-sponsored yan. Dagdag ng Navy, may implikasyon sa pambansang seguridad ang mga impormasyong maaaring nakuha ng mga drone. In today's generation of warfare, information is key. He who holds information will have an advantage. Yeah. Any potential adversary who would like to harm our country would need to know the information. More importantly, since we are an archipelago, underwater information. Ikinabahala rin ng National Maritime Council at National Security Council ang natuklasan sa mga nakuhang drone. So, why are they here or why they've been used here? Again, for military and non-military purpose. So again, that's for intelligence gathering. Whether it's military or non-military, it's for intelligence gathering. So basically, that's how far they would like to venture into our maritime territory. Intelligence gathering, no? So pang-gather ng intel nila, mga tol. Pwedeng pang military o non-military purposes, pero since ngayon na ipinapakawalan ng China sa ating karagatan, mga tol, diba? Dapat talagang magbantay ang ating mga otoridad. Sana nalalaman to ng mga kinauukulan na nagpapagalaw at nagpapatakbo ng ating budget. Kasi sila rin ng mga kapatid ang malaki ang rito, malaki ang pananagutan, 'di ba? Kasi etong ating mga kasundaluhan, given na yan handa nilang ibigay ang kanilang sariling buhay, mga tol, maipagtanggol lang ang ating bansa. Anong maitutulong ng mga nakaupong nakabarong na nakabihis at na magaganda ang kasuotan, mga tol? Diba? Suportahan nila yung ating mga kasundaluhan na wag sanang ikat yung budget. Tapos dadalhin sa kung saan-saan, mga tol. Oo, maraming pangangailangan ng ating bansa, pero isa na to na dapat sanang ipinaprioridad. Diba? Kasi nung nakaraan, ito issue lang to sa nakaraang budget, mga tol, diba? Hindi pa inayos yung pinakamalaking budget, DPWH, imagine mo yun. Dapat nga ang number 1 may budget, DepEd Pero issue kasi yan, mga kapatid, di ba? Tuloy natin. Manufactured by China state organizations. So evidently, I think now we can conclusively say that these are Chinese underwater drones. And these are alarming because, as mentioned by Yusek Lopez, these are used for intelligence purposes. So
So this really shows the extent of the operations in the Philippines. Wala pang tugon ng embahada ng China patungkol dito. Patrick De Jesus. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Kayo ba isang ayon na wag munang aalisin ang Nemesis missile system ng US dito sa Pilipinas kahit tapos na ang Balikatan 2025? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.